give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras mga katiyats. Merong padala sa atin dito na mga treasure markers and signs. Kagaya nito, napakaganda ng marker na ito dahil kita natin talagang itinayo. Tinayo yung klarong-klaro na talagang sinadya siya na itayo ng patindig. Ayan at meron pa siyang parang litrang Y na nagaganyan. So kung tingnan natin ang palibot, di ba? Wala namang mga bato na kagaya niya sa unahan, wala. Nag-iisa lang siya diyan, ibig sabihin ay pwedeng itong marker for treasures, lalo na nasa itaas siya ng bundok. Nakita niyo pababa yung sa unahan ay low level, ibig sabihin nasa tuktok ito ng bundok. And then tingnan niyo yung proportion with a man. Mas matangkad pa, medyo mas mataas pa yung bato kisa tao. Okay, so meron siyang mga kasama yata ito na pinadala sa atin. Ayan man-made yan na inukit na pabilog. Okay, so dito muna tayo sa bigyan natin to ng kahulugan ang mga pyramid shape rock. Siya ay pyramid pero actually ay manipis siya, di ba? Manipis tong side dito. Ayan Ang pyramid ay dapat apat siya na na kanto na nakaganyan. Nakaganito ang pyramid di ba mga kababayan? So ano ba ang kahulugan nito? Dahil sa hindi ito pyramid, ang ibig sabihin nito ay wala sa kanyang ilalim or wala sa kanyang baba ang item. So atin muna tingnan ang bakit ang pyramid ay nasabing treasure is under or treasure under the pyramid. Pyramid shape rock, kapag ganito ang nakita nyo na hugis na bato, ang kahulugan niyan ayon sa nakakuha niyan ay treasure under. So ito yun ito yung top view ng pyramid. Ito yung dulo, ito yung mga side. Ayan, so ito yung pyramid, ito yung pinaka point niya. And then apat na corners. Ito yan. So dahil equal ang haba ng mga sides nito. So equal ito lahat, equal. So ang ibig sabihin ay walang direksyon dahil equal. So nasa baba lang niya kapag ganito. Napansin niyo ba mga katiyats na nakakross yung top view ng pyramid? Kung tingnan sa itaas, nakakross, ibig sabihin target or treasure under yan. So ito yung ito yung isa sa mga meaning ng pyramid. Pero itong given dito sa atin ngayon, yung binigay, ito ay ayan manipis siya, hindi siya pyramid, pero triangular shape rock. Okay, dito tayo sa walang marka. May natulang tao, dito tayo. So ito yan. Ang masabi natin na ito nga ang treasure marker ay dahil nakita nyo ba itong dito? Bakit ganyan? So ito yung nagpapakita ng direksyon. So kung dito nilagay yan na portion, ibig sabihin dito banda ang item. Ngayon dahil sa nandyan siya sa kaliwa, ito ibig sabihin yan ay dito banda ang item.
Ngayon, supported yan itong direksyon nito. Ito. Nakita niyo ba paano siya eh? Pa-incline siya na ganyan, no? Hindi siya ganito na pointing downward. Kung pa ganito, pointing downward, dito yan. Ito kasi ay reverse na letter Y. So, alangan naman napupunta tayo sa dito. So, yan ay reverse letter Y. Ang kanji na ganyan, yan ay, itong ganito ay meaning entrance. So, ito nagsasabi na entrance sa bandang kaliwa. So, dito, kasi nakaganyan siya, naka-slant. Ngayon, alam na natin kung saan banda. So, ito na mga portion, ang i-detect nyo. Gamitan nyo ng mga manual na gamit. Kung wala kayong scanner, ay pendulum, dowsing, at yung mga Japan. By the way, meron pa akong dowsing na hindi naibigay, na i-deliver. Dalawa pang napadalhan ko. 5 lahat ito. So meron pa tayong 3 mga katiats. Kaya kapag nag-message ako sa inyo, ay mag-reply kayo dahil sa ang dowsing rod na ito ay token ito. Kung hindi nyo gagamitin sa treasure hunting, ay token. Ibig sabihin remembrance, at pwedeng pang-display nyo lang sa inyong mga divider sa bahay, di ba? Magandang remembrance eh. Tsaka kung maghanap kayo ng source ng tubig na hindi nauubos kapag gagawa kayo ng deep well, ang dowsing ay nagagamit din yan sa paghanap ng tubig. Okay, ang iba niyan, binabalahan pa yan ng tubig para tubig talaga ang matagpuan, hindi metal. Kaya kapag nag-message ako na kayo'y napili, ay mag-reply lang kayo sa aking Facebook at ibigay ang inyong mga detalye. Walang bayad ito, libre ito, kahit delivery, libre ang pag-deliver. Ako nang bahala sa LBC. Okay, so meron pa tayong 3 dowsing. Mga kababayan, message lang kayo. O kayo'y i-message ko kapag nakita ko na nandyan kayo sa ibang mga channel ko. 3 lang ang channel ko ngayon dahil yung isa ay nasara na. Nasara na yung Good News Daily. So 3 na lang. Art Lover Millennials, The Golden Boy, at ito. Kapag sa 3 yan nakikita ko pangalan nyo palagi, ay ma-recognize ko talaga kayo na kayo ang dapat mapadalhan ng mga tokens na dowsing rod. Brass ito, hindi kinakalawang at malakas mag-detect dahil brass. Malapit na siya sa gold. Okay, so ang ating item ay dito banda. Kaya gamitan nyo dyan ng kung anong gamit meron kayo, at kapag nag-detect dyan banda, ay dyan na kayo maghukay. Okay, so karamihang distansya kapag mga ganyan, gumamit tayo ng 357 meters distance galing sa bato. So, ang unang hukay ay 3 meters. Ang pangalawa ay, halimbawa dito, so papunta tayo doon. So, unang hukay, 3 meters dito. Pangalawang hukay, ito yung mga tisdig lang to 5 at 7. So, kung walang maganda, negative sa 3, patuloy sa 5, and then 7. Kapag nag-test dig, 2 to 3 meters lang ang lalim sa test dig. At kapag may nakita kayo na mga lumang buti sa lalim na 2 meters, kahit na 1 meter, pwede na yan na marker ang mga buti. Hindi lang buti, basag na plato na kulay puti na may mga blue designs, yan ay Japanese plates. Kapag nakita nyo sa 1 meter to 2 meters deep, ganun pa rin, yan ay marker na proceed down
down below. Mga banga na binasag. Yan, marker din yan, signs din yan na mayroong nakabaon. Ganun pa rin, kailangan nakabaon ng mga ito. At nakita nyo itong mga basag na sinabi ko na mga buti, plato at banga sa lalim na 1 meter to 2 meters. Hindi pwedeng nasa ibabaw siya ng lupa. Kung nasa ibabaw lang ng lupa, ibig sabihin kung isang dangkal lang pagkabaon, ibig sabihin na hindi yan ibinaon, ay medyo natabunan lang yan sa tagal ng panahon at yan ay itinapon, hindi yan marker. Ang mga marker ay talagang ibinaon. Okay, so puntahan natin ang itong kasama, kung kasama ito. So napansin nyo, hindi siya buo na circle, siya ay putol. Dito lang siya, oh. At dito nakita nyo ang mga dulo ay nakaganon eh. Tapos ayan. So ito, dahil bukas itong dito, ang ibig sabihin yan, ang ibig sabihin ito ay papuntang direksyon sa banda na ito. Kaya kapag itong nakita nyo nagaganyan, nandin bukas, hindi siya circle. So parang C, letter C. So ang direksyon niya ay papunta rito. Pwede rin kayong mag-test dig kasi pwedeng ano yan eh. Kung ito'y counter sign ng isang sign sa unahan, pwedeng nasa malapit sa kanyang item. Treasure on the spot ito. So ang sekreto ay ang bukas na parte ng litra. So dito ang direksyon. Karamihan na layo niyan ay 4 to 5 meters. So pwedeng mag-test dig. So ito yung isang picture niya, oh. So pag ganun pala, pa-point, sundan nyo lang to dito banda, oh. Sa layo na 4 to 5 meters. Alright, mga kababayan, yan lang ang aking pag-analyze sa inyong treasure marker na sa tingin ko naman ay legit, lalo na yung ano, yung rectangular big rock na big ano yan eh, big marker, malaki yung rectangular, make that triangular. Ito triangular, ganda ng pagkagawa, no mga ka-TX. Okay, so hanggang sa muli, ako'y magpaalam na, at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Paalam!